Magandang hapon sa inyong dalawa, Bro Jared, Bro JB. Kinagagalak ko na kayo ay makapanayam ko sa programang ito na kung saan ay hinahangaan kayo ng mga kabataan. Hindi lamang dahil kayo'y mga bata, ay kayo'y nagtatanggol sa pananampalataya. At hindi lamang yan ay isa din sa hinahangaan ko ay kayo'y mga converted. Kayo'y isinilang na parang against na sa pananampalataya Katoliko. At ngayon, nandito kayo, niyakap niyo ang pananampalataya Katoliko. May tanong ko lang, Bro Jared, sa pagiging dating protestante mo, ano ba yung mga ayaw mo sa simbahang Katoliko? Unang-una, yung rebulto, kapatid na James, yun talaga ang aming tinitira. Lalo na kung mapapanood mo yung aming kinikilalang sugunon na si Brother Eli Soriano, na talagang hindi lang katakot-takot na murang marinig mo, kundi puro at home, puro pagsisinungaling, puro pandodoktor sa mga gaya nung nasa katesismo, pahina 81, na ginagamit ng aming puno noon na talaga kaya naging hate na hate namin yung rebulto ng simbahang Katoliko. At hindi lang doon, nandun din yung pagiging ina ng Diyos ni Santa Maria, yung Rosario, at napakadami pa. Halos lahat ay itinanim sa amin ng aming sunoon na si Eli Soriano, yung aral ng Iglesia Katolika na para sa kanya mali, kaya itinanim sa amin mali. Kaya talagang halos lahat hit namin. Pero isa lang talagang pinagtutuunan niya ng pansin, yung mga larawan. Yung mga larawan. So, ibig sabihin, noon pa lang, parang namulat mo na or parang kinagisnan mo yung estilo ng pang-aatake ni Eli Soriano. Kapatid na James, katunayan, meron pong mga training yan. Lalo na pag ikaw ay magmamanggagawa, isasalang ka sa isang screening, at isa dun yung pakikipag-mock debate sa mga KNP. At hindi lang sa mga KNP, kundi sa mga manggagawa. Ganun pala katindi. Ganun talaga katindi. Talagang tinitrain sila, hindi lang para magpahayag, kundi para manira ng mga sekta. So, ibig sabihin talaga, puro paninira yung paninindigan nyo. At saka mas lalo pa, sa estilo pa, ni Eli Soriano. Dahil pattern yan, kapatid na James eh. May pattern pa talaga. Pattern yan. Kailangan, pag ikaw ay manggagawa sa MCGI, ako hindi ko naman kinikilig na manggagawa ako. Magmamanggagawa pa lang sa MCGI, eh talagang nakatanim na sa utak, sa galaw ng katawan, yung estilo ni Soriano, sapagkat yan ang kanilang iniidolo, at idolo ko rin noon, at bukod doon, yung talagang parang nagiging inspiration nila para makapangaral, at ipaglaban, at sirain ang simbahang Katoliko. Kaya parang hindi nakakapagtaka na talagang kahit ngayon, dala-dala mo pa rin yung pagiging Soriano. Ayun. Na yung malakas ang boses, mabagsik, at klase-klaseng mga talata, yung mga namememorya mo. Ikaw naman, Bro JB, kamusta naman yung pagiging protestante mo before? Ganun din bro, nagalit kami sa Catholic. Nadaan pa lang kami, Diyos-Diyosan yun. Talagang pinakaayaw nyo yung Diyos-Diyosan. Parang umiinit yung ulo nyo sa simbahang Katoliko pag nakikita nyo yung mga rebulto na yan. Kasi itong sasabi po mo kami nun, yung mga Katoliko na ito, sumasamba sa ano. Kaya, hindi din ako nagtataka kasi nung naalala ko nung dati pa din akong converted. Dati pa rin akong protestante. Ganun din, mainit kami sa rebulto. Ang pangalawa sa pinakamainit sa amin, yung si Mama Mary. Grabe. Oo. Para sa inyo, ano ba si Mama Mary before? Yung dating MCGI pa kayo? Para sa aming mga MCGI, ordinary yung tao lang siya. Ordinaryong tao. Ano lang siya yung kasasalan, kakasala lang rin, tapos namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Patay pa rin. Oo. So talagang napakalaking turning point na yung dating pinakaayaw nyo na halos isinusukan nyo nung ang galit nyo ang tindi. Katunayan, Bro James? Sige. Kada ako ay nasa CR noon, talagang meron kaming mga pattern na sinusunod na argumento para sirain ang simbahang Katoliko. Una, pupunta kami sa rebulto. Pangalawa, kay Santa Maria, sa Rosario, at sa pagiging tunay na simbahan. At bukod pa doon, minumura ko yung Diyos nating mga Katoliko noong ako pa ay MCGI. Pabira naman. Ano naman yung mga minumura mo sa... Bakit sinasabi mo,
Diyos natin sa Katoliko? Ano ba Kasi ibig mong sabihin niyo? para sa mga MCDI at para rin naman sa atin, iba-iba tayo ng Diyos, di ba? At akala ko noon, ang Diyos ng Simbahang Katoliko ay peke. Na ngayon ay tinanggap ko ng buong puso ko ng Santissima Trinidad. Ang sinasabi ko noon, yan ekang Diyos ng ano. Tanga yan! Ang sinasabi ko, ang Santa Maria ng Iglesia Katolika, bruha yan! Hindi yan ang ano. Santa Maria ng Biblia. Dahil saan ka makababasa Immaculata Concepcion? Yun ang mga dating tinitira ko. At yun ang itinitraining ko noon nung ako yung CGI pa na atake talaga sa Simbahang Katoliko. So parang napakalaking pagbabago na dating pinakaayaw niyo, ngayon ay parang halos buwis buhay niyo rin ipagtatanggol yung ganyang klaseng aral. Ngayon ay tatanong ko lang sa inyo kasi yun nga, saan nasabi niyo na ngayon na klase-klase yung mga atake patungkol sa pananampalatayang Katoliko, ayaw nyo kay Mama Mary, yung Mama Mary ng Katoliko, kasi iba naman yung Mama Mary na iniibig sabihin niya doon sa MCGI. Ayaw yun yung Diyos ng Katoliko, kasi iba din sa ibig sabihin doon sa MCGI. Paano naging paano? Na yung mga dating ayaw nyo, ngayon ay parang ipinagtatanggol nyo na ng halos buwis buhay. Yun, awa tulong ng Diyos. Una kasi niyan, kapatid na James, ito ay nagsimula dun sa debate. No? Bagamat alam ko naman ang argumento ng Simbahang Katoliko nung patungkol sa pagiging ina ng Diyos, paulit-ulit ko na narinig sa mga ibang CFD nung talagang hindi ko natanggap. Kumbaga, isa rin sa naging turning point ko, yung debate, kaya napakahalaga talaga nun na sisigaw ka. Ito naman ay nasa 58.1 ng Isaias, sumayaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Kumbaga, nasanay na, kumbaga, umaan na lang sa ano ko, narinig ko na yung argumento ng pagiging ina ng Diyos ni Santa Maria, labas na lang sa tenga. Pero, pinaka natatak sa isip ko yung mga argumento na yun at naliwanagan ako simula nung nag-umpisa yung debate. Kaya napakahalaga talaga ng mabagsik ng debate, lalo na sa mga apologetiko ng Simbahang Katoliko. Dahil kung hindi sa pamamagitan, wala sana ako ngayon sa Simbahang Katoliko. So, ibig sabihin na isa ang debate sa parang nakapag-enlighten sa iyo sa pananampalatayang Katoliko. Hindi ko rin yan ma-deny kasi way back 2015 nung ako'y tututo patungkol sa pananampalatayang Katoliko, sa pamamagitan din ako ng debate na pula. Kasi pinadala ko ni Pastor Cubos. Alam niyo ng mga tao na kilala ako sa testimony ko na may mga CFD sa Davao na ako na aking nakadebate na yun ang dahilan kung bakit namulat ako sa katotohanan. No? Talagang yung debate, minsan medyo may pagka-agresibo. Pero ganoon din minsan din ang pamamaraan. May iba't ibang pamamaraan na tayo tawagin ang Panginoon. Yun din ang paraan sa iyo, dinibati ka ni Brother Paul. Pero before pa nakadebate si Brother Paul, napapanood na kita sa YouTube na nakakadebate mo si John Doe. Sa online lang yon. Saka hindi kami, lahat kami, hindi kami nag-expect na mayakap mo ang pananampalatayang Katoliko. Brother JB, kasi ngayon ay si Brother Jared na isasabi niya kung paano niya natagpuan yung pananampalatayang Katoliko. Paano naman din yung sa iyo? Doon din sa, sa debate, unang-una, doon sa laban nila ni Rodiando sa True Church. Doon sa, tagilid kami doon Tapos nung, hindi ko lang inaamin nung dahil, ako ng MCGA ako noon. Ito na nga, nung na-convert si Bro Jared, pinunta ko siya sa Laguna. At yun nga, pinento sa akin lahat ni Bro Jared, ano nangyari. Na-turn ako into Catholicism. So, ibig sabihin na parang halos tayong tatlo dito nakaupo. Hindi naman halos, tayo naman talaga tatlo. Parang yung pamamaraan ng pagtawag sa atin sa Simbahang Katoliko ay minsan sa pamamaraan ng debate. Tama, bro. Kasi ako, hindi naman ako kinatis-katikais ng pahilot-hilot. Yung mga CFD doon sa Davao, mabangis yun. Oo, kakain yun ng mga protestante. At doon ako minsan nakuha. Sorry na lang sa mga CFD Davao. Pero totoo naman talaga, kahit nga ako, dati parang kakain ako ng mga protestante doon. Talaga mabangis kami. No? At saka yun din ang naging paraan. Kasi alam mo, tayo mga converted, tayo mga dating protestante, matigas puso natin. Tama. Dahil sa sobrang tigas ng puso natin, minsan kinakailangan ng martilyo. Oo, para lumambot ulit. No? So, kung sa iyo sa pamagitan ng debate, ikaw sa pamamagitan pa rin ng debate, ganun din ako. Sa pamamagitan ng debate, makikita mo na iba't iba talaga yung tawag
ng Panginoon. Iba naman din ang tawag kay Brother Nobe, kay Brother Paul. Alima, iba din ang kay Brother sinong tinatawag natin ito, yung mga converted, si Brother Rosby. Iba din yun sa kanila. Kasi, dito natin makikita na magkaiba man ang parte ng katawan, iisa lamang ang katawan. So ngayon, kamusta kayo sa pagiging Katoliko? Ikaw muna, Bro Jared, kamusta ka sa pagiging Katoliko? Kasi parang ang pagkakaalam ko, malapit or parang isang taon na ikaw'y naging isang Katoliko. Ayun nga, Brother James, awa tulong ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga gawain. Kahit nandito tayo sa Kabisayaan ay open pa rin yung ating Catholic Doctrinal Exposition. At awa tulong ng Diyos, nakapagbuka pa ng isang kaluluwa. Glory to Kahit nandito tayo sa Kabisayaan, yung bunganga natin narinig sa speaker, nakapagpa-convert pa rin ng isang kaluluwa na isang born again Christian, si kapatid na Kirby. Yun nga lang, medyo nasasaktan ako dahil mayroong mga nagsasabing iba na apologists rin na parang dinadown ako at hindi tanggap yung ating pananampalataya. Naiintindihan ko naman sila, kapatid na James, side nila yon. At wala naman tayong magagawa kung para sa kanila pangit ang ating estilo. Ginagawa naman natin ang lahat ng ating makakaya para mabago ito. Kaya nga yung mga ibang kapatid natin sa pananampalataya nagtataka, Bro Jared, ba? Hindi ka nagaya nung dati na sobrang bagsik mo, ngayon parang medyo kalmado ka na. Kumbaga sa lang yan, kapatid na James, para kang isang karatista, no? Pag karatista ka, sa pagpalagay mo, black belter ka, 5 years ka naging karatista. Pag sumaba ka sa boxing, makasisiguradong suntok lang talaga ang maibabato mo sa kalaban mo. Siyempre, instinct mo na yun bilang karatista na sumipa ka. Yes. Pero yung pagiging protestante ko, yung style ko, na nadala ko sa simbahang Katoliko, hindi naman basta-basta mawawala. Pero ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin. Nagro-rosaryo tayo, dumadalo tayo sa misa, tumatanggap tayo ng ganun na sakramento para tayo ay maging mas humble palalo. Pero meron talagang mga pagkakataon, gaya nga ni Pedro, apostol na naga. Tayo, di pa naman tayo na naga. Sige. Dahil na rin sa emosyon, dahil alam natin kung paano umatake yung mga protestante noon. Kasi galing tayo dyan. Galing tayo doon. Alam natin kung ano yung mga tricks na ginagawa nila at panglalaso na ginagawa nila sa mga kapatid na Katoliko. Kaya once na nakikita natin sila, ay hindi talaga natin maiwasan na kumprontahin sila. Hindi natin maiwasan na punahin sila sapagkat yun ang nasa puso natin . At pag di naman natin ginawa, maaaring tayong magkasala. Gaya ng sinasabi sa 4:27 ng Santiago. Tama naman. Kasi sa pagkakaintindi ko, dahil tayo, dati tayong protestante, pagkakaintindi ko, nakikita kasi natin, hindi lang nakikita, naranasan natin mismo. Kasi gawain natin mismo ang pang-aatake. Kaya naiintindihan natin yung mga ibang protestante pa ngayon, kung paano sila gumalaw, kasi gano'n din tayo gumalaw. Kaya tayo yung ngayon naging Katoliko na kayo, naging Katoliko na tayo, alam na natin yung mga gawain upang harangan yung ganong klaseng paglalason. Pero may mga pagkakataon ba, Bro Jared, na ikaw ay minsan nadi-discourage? Minsan nawawalan ka ng gana? Ayun nga, marami. May katunayan, yung mga nakakarating sa aking message, kapatid na James, mga apologies na sinasabi, walang kwenta kaya disturbing. Itapon na kaya speaker nila. Grabe naman talaga. Masakit din. Masakit. Talagang tumatagos hindi lang sa puso, pati dun sa mga blood vessels mo. Pati sa mga blood vessel. Oo, blood vessel. Talagang masakit. Mm. Katunayan, ngayon, medyo naiisip ko pa rin. Pero wala tayong magagawa. Ipagpasa Diyos na lang natin. Maaari, i-offer natin sa Mass. Ipag-rosaryo natin sila na sa awat tulong ng Diyos ay mahipo ng Diyos ang puso nila nang sa ganun, maintindihan nila yung kalagayan natin. Kaya natin nagagawa yon. Dahil may nakakarinig ko minsan na dala-dala ko pa rin daw yung pagiging MCGI ko, na naman tayo magagawa daw. Kung baga, ipinaliwanag naman natin kanina, nag-grow tayo. May process. Okay, process. Nagpa-process ka pa. Kasi kung tutuusin, sa akin lang parang wala pa nga talagang isang taong yata, simula nung ikaw ay yumakap sa Katoliko. Kailan nga kayo nag-debate? Makikita lang natin yan sa YouTube . Almost 1 year na. Almost 1 year. Malapit na mag 1 year. Malaking celebration yan, bro. Dapat hindi natin yan baga at least kalimutan yung araw na kung saan niyakap mo ngayon ang pagiging Katoliko ulit. No? Pero dahil 1 year pa, masyadong maaga tayo 1 year. No? Ako, hindi nila masisisi kung bakit masyado akong kalmado. Kasi ngayon ang nakikita nila, yung isang 10 years na
na James Consensino. Nakita nila ang 10 years na James Consensino sa CFD. Hindi nila nakita yung James Consensino na 1 year pa sa CFD. Kumbaga parang ganun ka rin sa akin ngayon. Ay nako, suntukan pa sa akin. Tingnan lang sa iyo, murahan lang at saka harsh lang na pagsasalita. Akin suntukan mismo. Oo, aminado ako niyan. Aminado ako na umaabot na kami sa puntong na makipagsuntukan kami. Pero, yun nga, hindi naman tayo laging ganun. May mga panahon tayo'y nagpa-progress. Tayo'y nagpa-progress because we are in the process. At saka hindi naman natin maiwasan na talagang bata pa tayo. Ako bata pa ako, bata pa tayo. Tayo tatlo bata pa tayo. Medyo may katandaan lang ang pag-iisip at pananalita. At saka kinakailangan sa atin bilang experience ko as a 10 years sa CFD, 10 years na akong converted. Hindi ako naging ganito kung walang gabay. Amen. So, ibig sabihin, sa akin lang, pasensya na bro kung ang naranasan nyo yung baga, naramdaman nyo sa Katoliko ay parang discouragement or parang nakakawalang gana na supposedly dapat kayo ay gagabayan. Kayo tutulungan na mag-process. No? Kasi we are in the church at saka iba-iba ang level natin sa pagiging isang Kristiyano. At saka it takes time. Wala ka namang nakitang binhig na naging puno agad. Sa Minecraft lang yun. Sa Minecraft lang yun. Talaga, naglalaro ako ng Minecraft. So ngayon, bro, ano ba yung mga gawain mo ngayon sa pagiging Katoliko? Maliban sa mga gawain mo sa pakikipagdebate, at saka against all odds, against sa lahat ng mga nagdi-discourage sa iyo or naglalagay sa iyo sa walang gana o mga paninira sa iyo, paano mo ba yan na-handle ko? Gaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mag-post na tayo ng talata sa 24:13 ng Mateo, tiis-tiis lang. Pero ginagawa natin lahat ng mga kaya natin kasi kung ito rin ay mararanasan ng mga converted na gano'n rin, parang i-discourage rin, malamang pwedeng matisod at hindi magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero awa tulong ng Diyos, binibigay na tayo ng lakas loob at ng tamang pag-iisip kung anong mga gagawin natin. Kaya sa ngayon, kapatid na James, focus tayo sa sakramento ni Kristo, lalo na sa banal na Eucharistia. Dahil wala nang pinakamaganda. Lahat ng problema mo mawawala eh. Punta ka lang sa Adoration Chapel, isumbong mo lang kay Kristo, alam na ni Kristo kung anong gagawin sa pagkat siya at Diyos sa kanyang pagliligtas. Yun po kapatid ni James. Ikaw po, bro Jaren, yung pagiging Katoliko mo ngayon, alam ko ay kay isa sa pinakamalapit na kasama ni Bro Jaren. Ano ba yung mga gawain mo ngayon bilang isang Katoliko? Gawain. Yeah. At yun ang kaluwalhatian ng Panginoon na ginagawa mo ngayon. Ano nga may mga bagay na ginagawa mo kasama si Bro Jaren? Ngayon bro, ako yung pag mag-motivate, pag may debate siya, nag-training. So talaga teamwork kayo. Teamwork talaga. Ilang taon ka na nga bro? 20 bro. 20. 19. Pambihira naman pala to eh. Talagang bata pa. Ako naman, secret. Secret lang ako. Alam nyo na yung mga taga-subaybay talaga dati. Ano yung mga mensahe mo ngayon bro sa mga nanonood sa atin ngayon? Ayan, pasensya na kayo kung dahil kami bago pa lang sa Catholicism, nagpo-process pa. Ayan, sinasama namin kayo sa panalangin ay gabayan nyo rin kami, hindi siraan. Gabayan nyo rin kami, hindi siraan. Tama naman talaga yun, no? Tsaka, hindi lang bro, alam mo kami mga nauna ng mga converted. Kami na Brother Paul at Lima. Handa kami maggagabay. Kahit nga ako, kailangan ko pa ng gabay. Nila Brother Paul. At ganoon din sa inyo ay kailangan. Nandito kami mga kapwa. Marami tayong mga converted. Marami tayong mga converted. Kaya, ano lang tayo, stand for. Ikaw bro, Jared, may mensahe ka ba ngayon sa mga nanonood? Ayun, ang mensahe ko sa mga nanonood, lalo na sa ating mga kababayan, mga Pilipino, lalo na sa mga sumusuporta sa Catholic Faith Defender, ay lagi tayong magsimba, at bukod sa magsimba, lagi tayong makinig sa lahat ng mga Catholic Faith Defender. At makikita natin, iba-iba yung style, pero iisa lang ang intensyon, maibalik yung mga tao sa katotohanan. May pagtanggol
Good. At yun, maraming salamat sa inyong dalawa. No? Alam niyo mga kapatid, ito din ang masasabi ko. Alam niyo, sa loob ng 10 taon ko sa pagiging Katoliko, ang dami ko na din mga naranasan. Katulad sa mga naranasan nila ngayon, yung pagiging paninira, yung gumagawa ng issue, lahat ng mga bagay. Kasi alam niyo naman, mas matindi pa nga dati sa akin kasi sinasabi naman ispiyad ako sa simbahang Katoliko. Oo, ispiyad ako ng Protestante at saka nagpapanggap na ma-convert para makapagkuha ako ng impormasyon sa loob ng simbahan. So tingnan mo, ang ispiya, umabot ng 10 taon, pabihirang ispiya niya. Ang tagal-tagal makakuha ng impormasyon na pwede ko naman kunin yan ng 1 buwan. Bakit pa ako aabot ng 10 taon, no? So, alam nyo, sa akin, experience ko bilang isang dating Protestante, marami na akong naranasan din mga paninira, mga issues. Pero tama yung sinabi ni Bro Jaren, na pinapasa Diyos namin lahat. Dahil kami ay under process. Kahit ako ngayon, kahit 10 taon ako sa CFD, I am still under process. Maraming mga CFD, marami ako, hindi na sila. Ang daming mga CFD na kinakailangan din under process. Oo. So, wag natin itututok ang ating mata sa iisang problema lamang. Dahil mas marami pa ang napakalawak na problema. Kahit imbis na atin sila'y siraan, imbis na sila'y gawan natin ng issue, tayo ay magbibigay ng paraan na sila'y magabayan, sila'y tulungan at na maramdaman nila ang pagmamahal sa simbang Katoliko. Maraming salamat, Bro JB. Maraming salamat, Bro Jared. At saka sa susunod nakikita tayo. Salamat sa Diyos.